Praise the Lord. Amen. Almost kalahati na ng taon, 2025. Yes, no, kalahati na tayo. As we celebrate ang ating anniversary, ng tema ay Build Each Other Up, Each Other's Up. October 2024, November, December, January, February, March, April, now ay May. So, nakakapitong buwan na tayo, no? Para sa tema natin, building each other's up. And so, kumusta? Ikaw ba ay builder, no? Ng iyong kapwa mananampalataya? Ikaw ba ay naging kalakasan ng iyong kapwa mananampalataya? We start no ang taong ito sa tema natin, be useful. Then, nanalangin si Jesus. Noong March, we shall have no other God before me. At last month lamang, April, last week, citizen of heaven. Now, for this month of May, ang tema po natin ay worship. Worship. We can clearly see sa banal na kasulatan na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at lumikha niyang lahat ng bagay para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang karangalan, para siya ay sambahin. Awit 150, ano sabi? Verse 6, that everything that has breath, praise the Lord. Sa Roma, Kabanatang 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa Kanya, ang karangalan magpakailanman. For from Him, and through Him, and to Him are all things, to Him be glory forever. As we sing kanina. Awit 148, we just read this, bago po tayo tumako sa ating pong text this morning. Awit 148, isang buong kabanata, ilang talata lang naman ito. 148 ng awit. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya ipapurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama hukbo roong karamihan. Ang araw at buwan siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya may utos na kayo'y ikain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kaniyang itinatag, kanilang kinalagyan, hindi magbabago, magpakailanman. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ang sabi, yung Hambakwe, no, kayang umawit. Here, no, in Awit 148, we just read sa verse 7, purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. So yung pong pagkanta, no, ng Hambakwe, no, is a worship to God. Verse 8, ulan na may yelo, kidlat, pati ulap, malakas na hangin, sumusunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalan pinakamataas sa langit at sa lupa at lupa'y magluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha, purihin si Yahweh. Let everything, the last breath, praise the Lord. At maaaring isipin natin, Pastor, parang hindi naman nangyayari
na sinasamba ng lahat ng nilalang, ng lahat ng tao ang Diyos. Well, yes, we cannot deny na marami po sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, and we cannot deny na may mga taong hindi sumasamba sa Diyos o walang pagkilala sa Diyos. But yes, darating ang araw o panahon ng lahat ay sasamba. Kung sabi ng Pilipos, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod. Lahat ng bibig sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Now, sa ating pong text mula po sa Mark chapter 7, ang Gospel of Mark po ang pinakaunang nasulat, no, na Ebanghelyo. With all the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang Marcos po ang pinakauna. Ito ay nasulat, no, kulang-kulang 5 dekada. No, after ang Panginoong Jesus ay mag-ascend o umakyat sa langit. So, almost 5 decades, no, 45 AD sinulat ang Gospel of Mark. And so, marami pa, nung sinulat ito ni Marcos, marami pang mga mananampalataya na eyewitnesses, nakita ang Panginoong Jesus na nabubuhay pa. The time that Mark wrote this Gospel. At yes, no, nakasalamuhan niya ang mga apostol. Nakasalamuhan niya si Pablo. In fact, no, sa Gospel of, sa Acts, no, sa Book of Acts, ang sumulat po ay si Lucas, nabanggit ang pangalan po ni Mark at least 4 na beses, 4 na pagkakataon. At sa sulat po ni Pablo, he mentioned Mark. Ang sabi nga niya, no, na itong si Mark ay napakalaking tulong sa kanya pong mission work. At sinasabi din, no, na si Peter ang pinaka-main source ni Mark. Sinulat niya po ang Gospel of Mark. Meaning, no, si Peter ang kanyang kinuhanan ng mga informasyon sa pagsusulat po niya ng Gospel of Mark. In Acts chapter 12, in Gawa, Kabanatang 12, ito mababasa natin, verse 12, nang maunawaan niya ang nangyari, no, si Peter ang tinutukoy po dito, nagpunta siya sa bahay ni Maria, hindi po si Maria na ina ng Panginoong Jesus, na ina ni Juan, na tinatawag din Marcos. So ito po yung sumulat ng Gospel of Mark. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Now, you may ask, no, Pastor, bakit hindi ka dumiretso sa text mo? Why explaining this to us? Kasi gusto kong makita natin na talagang very reasonable na paniwalaan natin ang Gospel of Mark dahil nung sinulat niya nga ito, kausap niya, nakasama niya physically ang mga apostol. Okay? Nakasama niya ang mga apostol, particularly si Peter nga is ang pinaka-main source ng kanyang pong pagsusulat, and so very reasonable to believe and embrace the Gospel of Mark na tunay na ito ay salita ng Panginoon. Why I'm saying this to you, no? Dahil as we know, and probably, no, marami pang darating na mga discoveries na merong kesyo libro ni ganito, sulat ni ganito, sulat ni ganyan, para i-deny na hindi sapat ang 66 book ng Bible. No, kaya no, maraming mga Gospel of Thomas, Gospel of Magdalene, Gospel of Judas Iscariote, etc. Na halimbawa po, no, yung Gospel of Thomas, no, kulang-kulang 2 century bago ito nasulat. Yung Gospel of Mark, 50 taon lang ang pagitan mula nang umakyat si Jesus ay naisulat na. How about ang Quran, no, ang pinaka-Biblia po ng Islam? Sinulat ito mahigit 600 taon ang nakalipas mula nang umakyat si Jesus sa langit. So, reasonably, to rely, to believe sa Gospel of Mark than to believe sa Quran. Yes, no, they meant na meron din pagpapahayag doon patungkol sa Panginoong Jesus. At sinasabi na buo po ang Quran, mahigit 20 taon bago na kumpleto ang Quran. But again, ang pagitan niya mula sa pagkaakyat ni Jesus sa langit, 600 years. Compare sa Gospel of Mark na almost 50 years na. So, very reasonable to believe, to embrace the writings of Mark. Again, sa ating pong text, Mark chapter 7, 1 to 13, let me go directly na po sa 30 puntos na nais ko pong ibahagi mula sa ating pong binasa.
Una, ang pagsambang di naaayon sa salita ng Diyos. So, tatlong katangian ng hipokritong pagsamba. We don't like the word hypocrite, no? Pero ilang beses binanggit ng Panginoong Jesus ang salitang hypocrite and address sa mga religious people in His time. Tatlong katangian ng hipokritong pagsamba: pagsambang di naaayon sa salita ng Diyos, pagsambang di sumusunod sa salita ng Diyos, pagsambang di pinahahalagahan ng salita ng Diyos. And maybe, at the back of your mind, iisa lang naman din ang pinatutukuyan niyan. Well, yes. Isa-isahin po natin, pagsambang di naaayon sa salita ng Diyos. Verses 1 to 7. Ang pagsamba ay sa Diyos lamang nararapat. I can say amen. At yes, kung gaano kahalaga na sa Diyos lamang ang pagsamba, equally important na ang pagsamba natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. You may worship God, the only true God, pero kung inasamba natin siya na hindi na ayon sa kanyang kalooban, then we are not really worshiping, even we are worshiping a true God. Dahil ang pagsamba po sa Diyos, ay hindi po pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. And here, ang mga Pariseyo po ay nag-insert ng kanilang mga katuruan na hindi naayon sa salita ng Diyos. Like ang paghuhugas ng kamay, ng mga pinamiling pagkain sa palengke, at ang mga kagamitan ginamit sa pagkain, like ang nabanggit tasa, pitsel, and everything. Hindi ito about hygiene. Hindi ito sinasabi na huwag tayong maghugas ng kamay. Hindi ito sinasabi na huwag tayong, pag namalengke tayo, ay huwag nating huhugasan yung ating pinamalengkean. O let's say, baboy isda, ito yung kainin na lamang ito. Hindi po ito sinasabi na huwag nating hugasan yung ating kinainan. Madalas siya na ginagawa ninyo. Naiiwan dyan yung mga sa lababo. Ano itong ginagawa po ng mga Pariseyo? Ano po itong ginagawa nilang dagdag na katuruan? Itong paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng mga ginamit, ay dinagdag nila sa paniniwala na maaaring, halimbawa, bumili ang isang Hudyo, pag bumili let's say, ng karne, ay maaaring yung karne na yun ay nahawakan ng isang pagano, ng hindi Hudyo, ng hindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, and yes, they are spiritually unclean. And so, kapag nahawakan yun ng isang Hudyo, ay magiging unclean ka na rin. Kaya dapat, for you not to be unclean, dahil hindi mo alam kung yung nahawakan mo ay nahawakan ng Gentile, you have to wash your hands. So, yun ang tinutukoy po dito. Yung mga kagamitan, baka nahawakan yan. Naalala ko, meron ako personal experience, eyewitness ako, somewhere in GMA. Naalala niyo si Junie. Hindi ko na siya matawag ng pastor, meron doon, may matanda, may kasama kaming Koreano, and then, yung matandang babae ay nakamustra siya na, mustra patawag ko, pagka naka-act siya, nahahawakan niya yung Koreano. At sabi yung Koreano, do not touch me. You may be unclean. I will be unclean. Nagulat ako, sabi ko, ito na sa bahay ko. May ganun pala. So may gano'n ang mga katuruan ng mga Hudyo, ay hindi ko uupuan yan kasi inupuan niya ng Gentile, magiging ceremonially unclean ako, kaya kailangan punasan ko muna yan, hugasan ko muna yan. Wala pa COVID, mayroon na silang COVID doon, so lahat ina-alcoholan nila. Dinadaanin sa ceremonial washing dahil for this belief or anticipation na maaari yung mga gagamitin natin ay naging unclean dahil nahawakan ng mga Gentile. So ito yung kanilang dinagdag. Again, so hindi po ito marumi dahil na-infect ng virus o bacteria, kundi may tinuturing nilang marumi dahil na maaaring nahawakan ito ng pagano, nahawakan ito ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. In Matthew chapter 23, Mateo 23, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito, at kung may pagkakataon, basahin yung buong Matthew chapter 23, ang binanggit ng Panginoong Jesus dyan is addressing sa mga Pariseyo, sa mga Eskriba. Calling them mga ulupong, calling them hipokrito. Matthew 23, verse 25 to 26. Hindi po, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Hingil sa ganito pong practice nila na kanilang in-insert, na i-observe.
Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Again, remember, mga scribes o teachers of the law at Pharisees ang kausap ng Panginoon sa Mark chapter 7. And here, address sa scribes and Pharisees. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Yes, may kautusan sila, no? Huwag gumawak ng patay, ng may ketong, pero dinagdag nila ito. Nagmana kay Eva. Pansinin mo, ayang katabi mo, nagmana ba yan kay Eva? Remember? Next slide. Nung tanungin ni Satan, let me read Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos, huwag namin kakainin. Yun lang ang sinabi, amen? Pero dinagdag niya, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Noon pa man talagang puso na ang dagdag bawas. Yes, itong mga scribes and Pharisees, no, maging sa pag-observe ng Sabat, marami silang mga dinagdag. Na you will observe, ang Panginoong Jesus, maraming pagkakataon na siya nagpagaling sa araw ng Sabat. Did it intentionally, no, para i-provoke ang mga Pharisees scribes, no, na pinulyot nila ang araw ng Sabat with all their mga ating, sabihin na natin, ng mga katuruan. Sinasabi, meron silang katuruan like, kailangan kapag araw ng Sabat, nakaka-500 hakbang ka lang sa buong araw ng Sabat. So kapag 501 step na, ikaw ay nagkasala na, violating, no, the Sabbath. So imagine that, no, how you will do that. Every step you have to count. So kung halimbawa, Sabbath ngayon, no, so parang tayo ng mga Hudyo, yung bahay ninyo ay 501 steps going to this church, gugit ka lang. Kasi pag 501 ka, nagkasala ka na, you violated, no, the law of Sabbath. At yes, hindi nga ba sa ating panahon, ang dami nating mga dagdag ng mga religious practices. At yes, nariyan pa ang ating mga maraming mga pamahiin na hindi naman sadyang naayon sa salita ng Diyos. Very common, no? Very familiar tayo. Sino sa atin dito still practicing this, no? Huwag magwalis sa gabi. Dahil magtataboy ka daw ng mal ng swerte. And so, ang papasok sa iyo ay malas. Anong nangyari? Kaya maraming tamad magwalis. Hihintayin maggabi kasi paggabi na, ay, huwag kang magwawalis. Okay. May ganyan ba sa inyo dito? Sino sa atin dito, napakagalang sa mga duwende, tabi-tabi po. Pero sa matatanda, dinadaan-daanan, sinasagi-sagi na. May ganyan pa ba dito? No, yung hagdan daw, nalaman ko lang to, kagabi ko lang ito nalaman, no, yung hagdan dapat no, ay hindi divisible by 3. Kasi pag divisible by 3 daw, no, ay mamalasin yung bahay mo. So, buti na lang, sino dito may mga bahay na may hagdan? Sa akin na may hagdan yan. Pagilagin nyo. Tindok, meron sino ba? Mga second floor ang bahay dito. Letter P. Meron dito, bagong bahay, no? So, pag divisible by 3 daw, no, ay kado ay mamalasin. Kasi daw, no, oro, plata, mata, gold, silver, and death. Pag pumatak sa mata, mamalasin ka daw. And yes, nakakalungkot, no? Kabisado natin, ang dami nating alam na mga pamahiin. Pero, kung dating sa Bible, ano kaya alam yan?
And this is very sad, no? Tapos sasabihin ng iba, wala namang masamang maniwala. We entertain those beliefs, we entertain those teachings, and we neglect ang salita ng Diyos. At, no, minsan grabe pa kung sundin yung pamahiin kaysa sa salita ng Diyos. And imagine itong mga Pharisee at scribes. As we read and you heard, to the point na pati ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay baliwalain dahil sa kanilang mga binanyang tradisyon at katuruan. No, sa mga patay, ang dami natin nakitang mga ganyang mga pamahiin. No, nalaman ko lang dito last night, kaya pala no, ayaw na kapag mayroong patay, hindi dapat daw iiwan. Kailangan laging may nakaupo doon. Alam niyo what reason? No, hindi dahil para bantayan yung abuloy, kundi baka daw nakawi yung kaluluwa ng patay ng masamang espiritu. Hindi kayo mapasama yung hindi matutulog na paano kung nag-iisa lang siya, then tapos 3 araw na lamay, 3 araw siyang puya. Hindi kaya siyang mapasama? Hindi kaya siyang masapian ng masamang espiritu? O kaya mahibang-hibang na talaga dahil pagod na, malungkot na everything, magpukulot na talaga ng buhok yan. Ang daming mga pamahiin. Imagine, no? They practice this sincerely. Pero pag salita ng Diyos, ay ambot. Walang-wala. And not to mention, no, pa, maraming mga religious practices na clearly we can see na against sa salita ng Diyos. Ang dami. Let me go sa second point. Pagsambang di sumusunod sa salita ng Diyos. Ano ang katangian ng hipokritong pagsamba? Pagsambang di sumusunod sa salita ng Diyos. Again, marami silang in-insert, no, na dagdag ang katuan, mga skriba at mga pariseo. At the same time, mas dito tayo, pinahahalagahan nila higit yung mga tradisyon nila, mga in-insert nila na utos, at the expense of hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. So verse 8 and 9, sabi, binabaliwala ninyo, si Jesus nagsasalita, ang kausap niya, mga skriba at pariseo, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Hindi ito commendation hindi ito positive na commendation na, wow, very good kayo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinawawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Gaano karaming religious people ang ganito. Mas ino-observe nila ang kanilang tradisyon, mas ino-observe nila ang kanilang mga minalang turo, no, kapalit ng pagsuway sa napakalinaw na utos ng Diyos sa banal na kasulatan. Going back sa verse 6 and 7, hindi natin binasa kanina sa ating first point. Verse 6 and 7, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Imagine that. How intentionally, no, hindi na nga lang in-insertan nila ng kanilang mga katuruan, no, sinaway pa nila ang utos ng Diyos at pinapakilala pa nila, tinuturo nila na ang kanilang in-insert ay sa Diyos. Gaano ito kalaking kalapastanganan sa salita ng Diyos. Sa Diyos. Gaano ito kalaking, no? Alam niyo, one reason ko bakit ayaw ko iboto si Tibuloy is because of what he is teaching. Na very plain, clearly against sa salita ng Diyos. Hindi ko naisipin yung kaso niya. That thing na tinuturo niya, enough for me not to vote him. Kahit kaibigan ko yun. Where we can read itong binanggit ng Panginoong Jesus na sinulat po ni Isaiah. Sa Isaiah 29 verse 13. Isaiah 29 verse 13. And here, no, why we have to believe the Bible, particularly the Old Testament is the Word of God, the written Word of God. Why? Because kahit ang Panginoong Jesus, kinilala po niya
ang lumang tipan na salita ng Diyos na may authority, no, to command the practice of faith. And here we can clearly see na ang salita ng Diyos ay lagi pong nakaugnay sa pagsamba sa Diyos. Can you say amen? Kaya po hindi po tama na sa pananambahan ay hindi natin bigyan ng galang ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa pananambahan, like what we're doing now, hindi puro awitan lamang. Maybe some of you was enjoying mag-awitan. Sana mas mahaba ang awitan kaysa sa pangangaral. Or maybe some of you are enjoying, sana may mga testimony. Hirap na hirap tayo dito makiusap ng testify na kayo, please. Diba? Meron ako natin para mas mahaba pa yung announcement nila. Daming announcement. Kaysa sa preaching. 15 minutes lang. Sa online, hindi sa physically ng batel. 15 minutes nag-preaching pastor. No? Mga 15 minutes din yung announcement. So dami nilang mga promotion and everything. Again, hindi puro awitan lamang, hindi puro testimony lamang, hindi puro announcement, no, hindi puro pagbati, greetings. Higit sa lahat, ang pangangaral ng salita ng Diyos. And yes, you and I, no, kayo dyan na nakikinig, you can just sit there and then wait kung kailan matatapos yung pastor. At yun lang inaabangan ninyo. Sa trabaho, inaabangan natin uwian. Sa school, ang inaabangan natin, kung wala kayong pang-research, hindi kayo nag-aabang yan, uwian din. Pagdating sa church, ang inaabangan nyo din, kailan matatapos si pastor. Pero, hindi ako naghihimutok o hindi naghihimutok ang puso ko dahil I felt disrespected, I feel rejected or neglected kapag ako'y nangangaral dito and hindi kayo makikinig or what. Hindi yun. Bagamat yes, honestly, may ganun. Pero para magalit ako dito, maghimutok ako sa harapan ninyo dahil doon lang, no way. No way. I can bear that. It's not even dahil pinagpupuyatan ko o pinaghahandaan ko ang message nito. Kundi because this is the Word of God. Salita ito ng Diyos eh. And so we have to listen na may paggalang. Sa panahon ni Prophet Isaiah, kung saan kinutot po ng Panginoong Yesus na kanyang sinulat, ang mga mamamayan ng Huda ay sumasamba sa Diyos, but at the same time, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at lumalabag sa maraming kautusan ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, unacceptable ang inyong worship. Paimbabaw. Let me read Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, beginning verse 1. Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasing sama sa Sodoma at Gomorrah. Kaya pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Yan yung kahalagahan ko ng pangangaral, pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit sugat-sugatan pa natin yung ating katawan, remember ang ginawa ng mga propeta ni Baal, kung hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita, kahit gaano pa tayo kasi-kusero na sinusugatan ng ating katawan sa pagsunod sa Diyos, yan ay hindi kalulugan ng Diyos. Verse 11, walang halaga sa akin ang dami ng inyong handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Imagine, ito yung utos niya, pero hindi na siya nalulugod. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ang iba pang kapistahan. Sawang-sawahan ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan.
Kapag kayo nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan, sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa aking harapan, kasamaan ninyo ang inyong tigilan. Look at verse 17. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran. Again, how you will do that? Salita ng Diyos. Pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga byuda. Halika kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapulang inyong mga kasalanan, kayo'y aking mapuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi. Again, salita ng Diyos. Tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain, ngunit kung susuway kayo, again, salita ng Diyos, at maghihimagsik, tiyak na kayo mamamatay. Ito ang mensahe niya. Walang halaga sa Lord ang pagsamba kung hindi ito naayon sa Kanyang salita. Kung walang pagsunod sa Kanyang salita. How the Lord Jesus Christ describes yung pagsamba ng mga Pariseo at Skriba. Again, sa verse 6 and 7, pakunwari at walang kabuluhan. Pakunwari at walang kabuluhan. Pangatlo, panghuli, katangian po ng pagsambang hipokrito, pagsambang di pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Paano nila ginawa yon? Nagbigay ang Panginoong Hesus ng halimbawa sa verse 10 and 13. Halimbawa, inutos ni Moises na igalang mo iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Imagine that. Utos ng Lord, igala mo ang iyong ama at ina. Nag-insert sila ng kanilang sariling utusan. Pag ikaw nagbigay sa templo, sinabi mo na yung itutulong mo sa magulang mo, ibibigay mo na sa templo, wala ka ng obligasyon na tumulong sa mga magulang mo. Sinaway nila yung utos ng Diyos na igalang ang iyong ama at ina. Verse 13, sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. Hindi niyo po yung napakahalagang dapat mag-ingat ang isang mangangaral na hindi siya mangaral ng against sa salita ng Diyos. Na gagamitin niya yung salita ng Diyos para madala niya yung gusto lang niya ituro o gusto niyang sundin ng desay ng kanyang mga tupa. Yes, ginawa po ito ng mga Pariseo at Skriba. For what reason? For financial gain. Para sila magkamal-kamal ng salapi. They inserted itong klaseng utos na ito at marami pang iba. Hindi nga ba sa ating panahon, hindi may kakailan, marami pong pinapatupad, pinapa-observe ng mga religious activities na wala o hindi naaayon sa salita ng Diyos. Pero itong mga religious activities na ito ay nagdadala ng pera sa grupo o sa religious group na ito. Imagine yung mga binibiling bulaklak, imagine yung mga binibiling kandila, and everything. Magkaroon ka na ng 1 milyong miyembro, tingnan mo lang ng piso. Kaya maraming mga, kaming mga pastor, maraming, lalo na yung mga maliliit na simbahan, sila yung nilalapitan ng mga magpapakasal, magbibinyag, mag-house blessing. Kasi, pwede na yan, 500. Pero subukan ninyo sa ibang mga denomination, Roman Catholic, magtanong kayo, how much you have to pay para magkaroon ka ng kasal. At itong ginagawa nila, they inserted yung kanilang mga sariling katuruan for monetary
gain. Para magkamal-kamal ng salapi. At yes, literal, no, na pinibenta nila ang kaligtasan. For sale ang kaligtasan. So imagine kung meron isang milyong miyembro, isang religious group na ito, piso-piso lang, 1,000,000 na yun. Meron nga ako narinig na chika, no? Meron isang religious person, no? na bankrupt siya, no? Dahil nalulong siya sa sugal, nagtayo siya ng sekta, nakabayad sa utang. Kung sino, umuwi. Alam mo kung sabihin ko sa inyo, maglamit ko. Yes, even salvation is for sale. No? Magpamisa ka, maraming misa, ilang misa, no? Yung mahal mo sa buhay sa purgatorio, ay may chance na punta sa langit. In fact, no, yung Pasyon Notice na kasaysayan, paano natayo ang Basilica, no? Sa katauhan ni John Tetzel. Ang sabi niya, bawat kasi tatayo nila yung ano nito, no? Yung kapilya na ito. Bawat kalansing ng barya nyo, yung kaluluwa ng mahal nyo sa buhay sa purgatorio, bumubulusok pataas para papuntang langit. Imagine that. Imagine kung ma-brainwash ko kayo, no? Kung nagbigay kayo ng ganito ganyan, ligtas kayo. Siguro lagi ako nasa Boracay, nasa Palawan, no? Makakabili siguro ako ng jet plane. Pag napitog ko yung ulo niyo. Pag gano'ng karaming tauhan si Tibuloy, di ba, nagtitinda ng ballpen, kung saan-saan. Tapos tayo mga totoong Kristiyano, halos gusto natin lagi libre pagdating sa gawain ng Panginoon. Sabi sa'yo, magpagdemo-demo ka. Ang kaligtasan ba ay for sale? No. Ang kaligtasan ay libre, pinagpinigay ng Diyos at tayo pinubos sa pamamagitan ng mamahaling at dalisay na dugo ng Panginoong Jesus. Let me just read this, 1 Peter chapter 1. I think nilagay ko ata dyan. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Alam ninyo kung anong ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo sa ikulad ng kordero walang tungis at kapintasan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Kaya say amen? Hindi ito for sale. Going back po sa utos, no, ng binali ng mga eskriba at pariseo, alang-alang sa kanilang tradisyon, sa kanilang sariling mga katuruan, pasilin po ninyo ang utos ng Diyos, merong laging horizontal at vertical. Halimbawa, no, igalang ang magulang. That is what horizontal. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Vertical. No, first 4 commandments, utos niya sa Diyos. No, na, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and everything. And then, pagdating sa 5 hanggang 10, utos naman sa pag-ibig sa kapwa. Ito sinasabi ni Lord, no, sa mga mapagkunwaring mananamba ng mga pariseo. Pinali nila ang horizontal command ng Lord, no, galang ang iyong ama at ina, para sa vertical na utos. Na yes, no, not really, dagdag nila, pero sabi nga, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. So sinasabi, yung itutulong mo sa magulang mo as expression of pagsunod mo sa igalang mong ang matina, pag binigay mo na sa templo, you don't have to do it na sa iyong magulang. What I want you to see, understand, ang buhay Kristiyano, ang buhay mananamba, ay buhay na umiibig sa Diyos at sa kapwa. Can you say amen? You cannot just be godly at hindi ka makatao. At hindi ka magalang sa kapwa, hindi ka umiibig sa kapwa. Let me give you one
command, no? Na kung saan vertical and horizontal ay nandoon. Vertical to God, horizontal to men. Matthew chapter 5 verse 16, naalala ko si Pastor Chris. I think siya yung pauna-unahang inibitahan ko dito na mag-speak sa anniversary natin. Sabi niya, mabuti yung pangalan ng church ninyo, Holy Light, no? Kasi mayroong light na hindi holy. Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pasilin ko ninyo yung utos ng Panginoong Jesus. Let your light shine before men, that they may see your good work and praise your Father in heaven. So hindi ka lamang magpapakita ng paggawa ng mabuti sa kapwa o para malugod ng kapwa mo, kundi para mapapurihan ang Diyos. Pakisipat-sipat yan katabi mo. Nagbibigay ba yan, no, yung kapurihan sa Diyos? Pag tinignan mo ba yan, wow, no? Kapuri-puri ka sa Diyos. Let your light shine before, not just before God, but before men. Hindi tayo nabubuhay lamang as if parang sa Diyos lang tayo. No? Sa Diyos lang tayo, si Lord lang ay makakakita sa atin. Meron tayong responsibility, meron tayong may utos sa atin, no, vertically, na tayo ay mag-shine before men. Hindi natin ginagawa din display ang ating ginagawang mabuti para tayo'y palakpakan. Ang pinaka-reason is para mapapurihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya yes, I have to be careful how I should live before your eyes. And the very reason for the praise of God. Tingnan niyo si Peter, paano niya in-apply ang Matthew chapter 5, verse 16. O paano niya in-explain and expound in 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. 1 Peter chapter 2, 11 to 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos. Ano sabi ko? Sa gitna ng mga hindi o hindi mananampalataya. Hindi sinabi, basta you please God, never mind of other people. Well, yes, true. If I please God, I don't mind you. Pero ang tanong, yung bang hindi, wala akong pakialam kung anong iniisip mo sasabihin mo, ang tanong, yung ginagawa ko ba talaga pag nakaka-please sa Lord? Verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit naparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. How this sounds like Matthew chapter 5 verse 16. Umuling bahagi po ng verse 12. Yes, sa panahon natin, no, tila hindi nabibigyang halaga ang pangangaral ng salita ng Diyos nang nararapat. Mas nawiwili sa tugtugan, sa kwentuhan ng buhay-buhay, like mga patotoo, hindi ito masama. But yes, bigyan natin ng nararapat na pagpapahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. And so, we can observe, we can practice, at yun ang magbibigay, magdi-display ng ating mabubuting gawa, at ang Diyos ang mapaparangalan. Pero kung gumagawa tayo na yes, napipis ang kapwa natin, pero labag naman sa Diyos, hindi yan Matthew 5 verse 16. Yan ay lovers of the world, lovers of man, hindi pleaser of God. Tingnan niyo po ang instruction po ng banal na kasulatan sa amin pong nangangaral ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 4. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4,
verse 1 hanggang 4, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mong salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya kailangan talaga ng pagtuturo. Nabasa ng 2 Timothy chapter 3, ang salita ng Diyos ay para mahubog, lumasanay sa kabanalan. May handa sa kabanalan ng mananampalataya para praising. Verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabalik ang kanilang pansin sa mga katang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. And you know what? Binanggit ito ni Pablo kung saan napipinto na ang kanyang kamatayan. Kasi kahit sa huling hininga ni Pablo, pinakita na kay Timoteo, pinaunawa niya, pinakamahalaga, ipangaral mo ng buong tapat ang salita ng Diyos. Kayo na magbasa sa verse 6 to 8 kasi yung mga mata ninyo parang pastor, ang oras na haba na. Pero let me read 2 Timothy, almost na pala ako. Let me just go sa verse 6 na 2 Timothy chapter 4. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Look at Paul, no? Napipinto na yung kanyang kamatayan. Pero sinasabi pa rin niya kay Timoteo, mag-aaral ka, mangaral ka, buong tiyaga, tiisin mo lahat, mag-aaral ka. Hindi niya sinabi, Timoteo, ayusin mo yung ano ko ha, mamatay na ako. Yung question, ikaw at ako, gaano natin talagang tunay pinapahalagaan ang pangangaral ng salita ng Diyos gaya ng ganitong gawain ng pananampahan. Look at Paul, how he, paano niya in-apply ang Matthew chapter 5 verse 16, 2 Corinthians chapter 6. Last two verses, and I will end. 2 Corinthians chapter 6, verse 3 to 4, iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Kung babasahin niyo yung previous verse, ang chapter 5, tinutukoy niya ng paglilingkod, ang kanilang pagiging mangangaral ng salita ng Diyos. Nag-ingat kami. Why? Para hindi mapulaan yung aming pangangaral. We did our best na maging mabuting halimbawa. Para hindi mapulaan ang aming paglilingkod, ang pangangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Question, gaano natin sinisikap na mabuhay sumunod sa salita ng Diyos para hindi mapulaan ang ating pananampalataya? How much you and I really strive na mabuhay sa salita ng Diyos? Kasi ayaw natin mapulaan ang aral, ayaw natin hindi mabigyan papuri ang Diyos sa ating buhay. Gaano natin talagang mag-i-strive to live? We cannot live perfect, of course. We will never be. Pero gaano natin sinisikap? Sa halip sa lahat ng paraan, sinisikap namin ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. No? So, meron palang KKK doon. Kahirapan, kapighatian, at kagipitan. Again, how about you? Bilang tagapakinig ng salita ng Diyos. Gaano natin sinisikap na may sa buhay ito. Amen. See yung connection ng salita ng Diyos sa pagsamba sa Diyos. Lahat ng pagsamba na hindi nakalinya sa salita ng Diyos ay pakunwari at paimbabaw lamang. One word, hypocrite. So let me leave you this question. How is your worship? How is our worship? Tayong lahat ay tumayo as we read Colossians chapter 3 verse 16. That's our last and final verse. Colossians chapter 3 verse 16. Nandiyan po yan sa ating screen. Let's read together.
Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Kung puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Tayo pinalangin. Lord, maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita. Ito po, Lord, tunay, Lord, salamat. Nariyan ng iyong salita, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, upang masamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Masamba namin kayo na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kundi po, Lord, dahil nariyan ng iyong salita, ito'y naglalayo sa amin sa pagkakasala, naglalayo sa amin, Lord, sa maraming alalahanin na natulog, Panginoon, ng kasalanan o dulot, Panginoon, ng kahinaan ng aming pananampalataya dahil, Panginoon, sa kulangan namin, Panginoon, sa pakikinig, pagpupulay-pulay ng iyong salita. Salamat, Lord, na hindi nyo kami, Panginoon, pinababayaan, hindi mo kami, Panginoon, tinatantanan, Lord, ang iyong mga salita. Dahil, O God, nariyan nga, Panginoon, ang gawain mo na you design, O God, upang hindi ka lang namin maawitan, hindi lamang upang mahayag namin ang aming pasasalamat, hindi lamang upang mahayag namin ang aming mga kabigatan, Panginoon, kundi mahayag ang iyong salita, Panginoon, na pagkain namin spiritual. Nagbibigay sa amin, hindi lamang nagtutuwid sa amin kung mga maling nagagawa, hindi lamang nagpapaalala sa amin sa mga nalilimutan namin, Panginoon, kundi tunay, Lord, yan nagbibigay, Panginoon, kagalakan, pag-asa, Panginoon, kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we ask and pray, Panginoon, sa tuloy at tulong gabay ng iyong Santong Espiritu na tunay, Panginoon, sa aming pong pananambahan ay makita ninyo, Panginoon, ang pagpapahalaga namin, paggalan namin sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu, humihingi kami, Panginoon, na ang tinata sa iyo, kapwa po, Panginoon, mga nangangaral ng iyong salita, Panginoon, sa Diyos ng Holy Light, Lord, ng iyong lingkod, at sa kasulabi, Panginoon. Lord, we ask and pray, O God, na for the sake of your name, Panginoon, at alang-alang sa mga tupa mo, Panginoon, sa lugar na ito, na minamahal mo, Panginoon. Lord, gabayan niyo kami, at patuloy na kami turuan, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa maling paggamit ng iyong salita. Ilayo niyo kami sa maling pagkaunawa sa iyong salita, Panginoon. Ilayo niyo kami sa maling motibo, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. Espiritong Banal, apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. And Lord, sa pagmamahal mo, sa mga tupa mo, Panginoon, as you said in your word, Lord, sinabi mo kay Peter, Panginoon, you ask him, do you love me? Ang naging tugon niya, Lord, I love you. Ang naging tugon mo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Regalo ng aking mga tupa. Lord, we love you, Panginoon. So Lord, able us, guide us, Panginoon, na mapakain namin, Panginoon, ng may katapatan, Panginoon, na may banal na takot sa iyo, Panginoon, ang mga tupang kong na pinagkatuwalan ito sa amin, Panginoon. Lord, muli, Lord, sa inyong biyaya, sa inyong kapurihan, salamat, Lord. Ilayo niyo mga po kami, Panginoon, sa maling paggamit, Panginoon, pagpapahayag ng iyong mga salita. Whenever we preach your word, Lord, marinig ng tao, Panginoon, at tinig mo, hindi namin mga tinig, Panginoon, at maranasan ang iyong buhay at makapangyarihan sa salita. At ito mga patuloy, Panginoon, na magdala sa amin sa mataas na pagsamba at pagkilala sa iyo, Panginoon. Ito po rin namin na dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang